May motor tayong aayusin dito mga kalikot. Ang motor ng ating kliyente, Yamaha Sniper 150. Ang nagkakaroon ng problema itong kanyang mga hollow switch, dual horn at all eye. Dito sa bandang kanan may 4 itong hollow switch. Una, para sa dual contact horn. Pangalawa, para sa projector lamp ng all eye. Pangatlo, para sa park light ng all eye. Pang-apat, para sa hazard. Ang problema kasi sa mga switch na to simula sa 1, 2, 3, and 4. Pag pinindot mo ang isa, lahat sila ay iilaw. Kahit isa lang yung pipindutin mo tulad nito. Pansinin nyo mga kalikot, yung pinindot ko na switch dyan, yung pinakauna. Pero lahat sila ay umilaw. Simula sa 1, 2, and 3 na switch, dapat may kanya-kanya silang function. Pero sa case na to, ang mga switch na nabanggit ko, naging isa ang output ng kuryente papuntang eyeline. Pansinin nyo mga kalikot. Ito ang video. At ang pangalawang problema, itong kanyang loud horn. Pag pinindot mo kanyang busina, ang tutunog lamang ay relay. Ito naman ang pangatlong problema. Pag pinindot ko yung pangalawang switch, dapat iilaw ang kanyang projector lamp. Pero sa case na to, ang umiilaw ay yung eyeline. Isa pa rin ito sa pangatlong problema. Dapat kasi pag pindot ko sa pangatlong switch ay yung iilaw yung park light ang all eye. Pero sa case na to, yung umiilaw pa rin ay yung eyeline. Ayan mga kalikot, pansinin nyo ang video na dapat yung kuryente papuntang park light pero papunta pa rin ng eyeline. Pagdating naman sa pang-apat na switch, ang nagiging problema ay yung kanyang ilaw sa loob. Pero gumagana naman ang kanyang hazard function. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema ay ito. Sirang relay, walang supply ng positive, mahina ang supply ng negative, at higit sa lahat, pulbos na yung wire. Kung ganito rin ang problema ng motor mo, panoorin mo to hanggang dulo. Kasi sa videong ito, iisa-isahin natin ang bawat problema ng motor na ito. Ang uunahin nating i-troubleshoot dito yung relay ng ating loud horn. Dahil positive yung hahanapin natin sa relay, yung crocodile clip ng ating test light ilalagay natin sa body ground katulad nito. At ang dulo ng ating test light itutusok natin sa linya ng positive ng relay. Pin number 30 po yun ng relay. Dapat may supply ng positive. Dapat iilaw ng pula yung ating test light dito. At kung hindi iilaw ng pula, ibig sabihin may putol dito sa pinaka mainline papuntang battery. Ibig sabihin good yung ating connection. Para sa aking setup ng dual horn, 2 relay at 1 hollow switch yung ginagamit ko dito. Yung pin number 30 ng ating relay mayroong supply na positive at may supply din ito na negative. Hindi ko lang napakita sa ating video. Sa troubleshooting natin dito mga kalikot, walang problema yung linya ng relay. Ang gagawin natin, susubukan natin magpalit ng bagong relay. Susubukan natin ulit i-testlet mga kalikot kung hindi ba nawawala ang supply na positive galing battery. Sa ating test light, umilaw ng pula. Ibig sabihin, good yung ating connection from battery papuntang relay. At ilalagay naman natin ang pangalawang bagong relay. Matapos natin malagay ang pangalawang relay, sususian natin ang motor para subukan yung kanyang busina kung gagana na. Unfortunately mga lodi, hindi pa rin gumagana yung ating loud horn at ang ating stock horn. Kaya ang ating sunod na step mga lodi, aalisin ko mismo dito yung ating loud horn sa pagkakatornilyo sa motor. At ito na nga mga lodi yung ating loud horn. Sa pagtetesting ng loud horn mga lodi or anumang klaseng busina, same process lang po ang lahat. Tandaan nyo mga kalikot,
kahit anong busina wala po yung polarity. So sa case na to, naglagay tayo ng dalawang wire, red wire at black wire. Yung red wire ng busina, itutusok natin sa positive ng battery. Yung black wire ng busina, itutusok natin sa negative ng battery. Kapag tumunog, good yung ating loud horn. Kapag hindi, sira na ito. Ibig sabihin, good yung ating isang busina. Dito naman tayo sa isa. So ito mga lodi, babaklasin ko na nga ang isang kapares ng ating loud horn. At dito, same process pa rin ang ating gagawin sa pagtetesting. At tumunog nga yung ating loud horn. Sa ganito kasing proseso, maiiwasan natin ang gumastos ng pagkalaki-laki. Dahil nag-testing na tayo sa relay na bago, meron namang supply galing battery papuntang relay at gumagana din naman yung ating loud horn. Isa lang ang ibig sabihin dito mga lodi, wala sa busina yung problema. Ang tanong, saan nagkakaroon ng problema dito sa ating wiring? Kaya mga lodi, abangan nyo ang ating troubleshooting. Huwag nyong i-escape ang video na ito. Tungkol naman sa pangalawa at pangatlong problema, kung bakit umiilaw ang mga LED ng halo switch kapag pinindot mo alinman sa kanila. At kung bakit iisa ang output ng mga halo switch papuntang I-line. At dito mga kalikot, susubukan natin testingin ang bawat wire ng mga halo switch kung hindi nga ba mga putol. Dahil positive yung ating hahanapin dito sa halo switch, yung crocodile clip natin ilalagay natin sa body ground. At ang dulo naman ng ating test light, itutusok natin sa kulay dilaw na wire ng mga halo switch. Yung dilaw na yan po ang mga common or ang pinaka main supply ng mga halo switch. At dapat iilaw ng pula ang ating test light. At umilaw nga ng pula ang ating test light. Ibig sabihin yan, good yung ating pinaka main supply. Ang isusunod natin ito troubleshoot yung kulay puti na wire dito sa ating halo switch. Ito naman ang magiging output kapag pinindot mo ang halo switch. Ang tawag dyan ay normally open at dapat iilaw ng pula ang ating test light dito mga kalikot. At umilaw nga ng pula ang ating test light. Ibig sabihin yan, good yung ating normally open or kung tawagin, output ng ating mga halo switch. So kung mayroon naman tayong positive at good naman yung ating connection at the same time mayroon naman tayong negative, so ano ang nagiging dahilan kung bakit nagloloko yung ating wiring? So sa mga nandyan pa sa ating channel at hindi nag-escape sa ating video, may idea na ba kayo? Well mga lodi, tapusin nyo to hanggang dulo at siguradong malalaman nyo. Sa pagtutroubleshoot ng ganitong problema sa isang motor, ay masasabi kong sadyang pahirapan. Kailangan mong baybayin ang bawat linya para matumbok mo ang pinaka-problema. At sa pagbabaklas ko nga ng mga linya mga kalikot, heto ang aking natumbok. Nagrurupukan na wiring connection. At alam nyo ba kung anong linya ito mga kalikot? Ito ang negative ng ating mga wiring connection. Yes, tama po kayo sa pandinig. Dito po kasi nagko-connect ang lahat ng wire. Pero sinabi mo naman sa tutorial mo boss, doon sa umpisa pa lang, na mayroon namang negative connection. So paano mo nasabi itong hawak-hawak mo na wire, ito ang nagkakaroon ng problema? Yes mga kalikot, sinabi ko nga na mayroong negative. At dahil sa sobrang rurupok na mga wire na to, yung mga negative charge electrons ay hindi na nakakadaloy ng buong buo. Kaya ang resulta, palyadong busina, naglolokong mga ilaw at mga switch. Kaya ang gagawin natin mga kalikot, papalitan natin ng bagong wire ang lahat na nabubulok. At syempre mga kalikot, hihinangin na rin natin para solid at pagmatagalan. Sa mga nanonood pa rin sa ating tutorial mga lodi, may dagdag idea tayo. Para sa mga nagtro-troubleshoot ng halo switch, pakinggan nyo ito. Lahat ng gumagawa ng mga halo switch ay magkakaiba ng mga wire. Kaya naman, huwag kayong magdepende sa mga kulay ng wire nito. Ang gagawin nyo, aalisin nyo yung sakit ng wire ng halo switch. At pag naalis nyo, may makikita kayong mga level. Ito yun. C, NO, NC, positive at negative. Huwag kayong magbase sa mga wire ng halo switch kasi magkakaiba sila.
Matapos nga mapalitan ang lahat ng marurupok na mga wire at nakahina ang lahat ng wiring connection, heto na siya mga kalikot. Hello dyan pa. So ayan mga lodi, nakita nyo naman ang resulta ng ating pag-troubleshoot. At kung sakaling hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe at bell button para sa tuwing upload ko ng ganito mga videos ay updated ka. At iwanan mo na rin ako ng like at comment. See you on my next tutorial. Bye bye!